Mga idol and followers natin dyan at mga ka-59. Yung tropa natin, ko din bodyguard mga idol, hinihingan ako ng opinion about dun sa mga tropa namin ng mga bodyguard din na nagdadala pa rin ng firearm kahit gun ban. So, ganito yon idol at sa mga idol natin dyan. Dalawa lang yung alam ko kung ba't sila nagdadala. Ang reason is, maring mayroon silang gun ban exemption. Kasi kung tutusin, ano lang ba yung requirements nun? Magkano lang ba yon? Kung mayaman yung VIP, usually mayayaman naman ang kumukuha ng bodyguard, gasino lang yun sa kanila. I-compare nila sa halaga ng buhay nila na kailangan nilang proteksyonan. Di ba? Kaya gagawa talaga ng paraan para magkaroon sila ng gun ban exemption. So yun, isa yun sa reason kung ba't nagdadala yung bodyguard. Pangalawa is, sa nagdadala na walang gun ban exemption na bodyguard, malamang tinitake yun yung risk for security reason, security purposes. Dahil gusto niya pa rin magawa yung kanyang trabaho na maproteksyonan yung kanyang bossing at maproteksyonan yung kanyang sarili. So yun, ang dalawang reason kung bakit mayroon pa rin mga bodyguard na nagdadala ng firearm. So, para sa akin, hindi yun pagmamayabang. Ayoko yun i-consider na nagmamayabang yung mga guard na yon, ay mga guard, mga security, bodyguard. So, kasi nga, ang VIP, mga idol, pag kumuha yan ng bodyguard, ibig sabihin, nakakaramdam yan ng takot or panganib sa buhay nila. Kaya nagagastos sila ng pera para proteksyonan sila. So, yun, yung reason na yan. So, anong mangyayari kung walang firearm yung bodyguard nila? Kasi, gun ban. Diba? Kaya gagawa nila yan ng paraan para magkaroon sila ng gun ban exemption. Or kung hindi man nagawa ng paraan ng VIP, yun yung security yung gagawa ng diskarte. Titaking niya yung risk na magdala pa rin kasi nga, paano kung matsambahan? So sa akin kasing knowledge mga idol, itong ganito kahaba na gun ban mga idol. So ito yung opportunity na iniintay ng mga sasamang loob sa mga kanilang target na tao. So yun, based on my knowledge mga idol. Ang masasamang loob kasi mga idol, so nag-aantay lang din naman yan na opportunity. So yun dapat ang hindi natin ibibigay sa kanila. Kasi isang beses lang yung mangyari. Wala nang take to. Pag hindi mo na gawa ng paraan ipagtanggol ang buhay mo, or wala kang kagamitan para ipagtanggol yung buhay nyo ng VIP mo, wala nang take to. Diba? So yun, kung kaya tinitake ng mga security or bodyguard yung risk kahit wala silang gun ban exemption. So yun, ang mga reason doon mga idol. So ang may advice ko lang sa mga idol natin, mga tropa natin na bodyguard, so wag masyadong showy. Low profile. Hanggat maaari, magpanggap ka dyan na janitor. Linis-linis ng sasakyan ng bus mo. So yun, yan ang kailangan dito, knowledge, kaalaman sa trabaho. Kasi, katulad yan, madadala ka ng firearm, nagyayabang-yabang ka lang, dinadala mo, wala kang gun ban exemption. Di ba? Pero ang galawan mo, i-showy ka, halata kang bodyguard ka. Ibig sabihin, mababa yung knowledge mo. Sa ganitong profesyon mga idol, given na yung tapang, kaya nga pumasok yung tao sa pagiging bodyguard kasi may tapang siya. Kaso nga lang, mga idol, sa mga hindi nakakalam, kailangan magibabaw yung knowledge, yung kaalaman. Hindi pwede yung tapang. Kasi ang tapang walang diskarte yan. Dapat may knowledge ka para magamit mo ng maayos at gumana or epektibo yung tapang mo sa mga gagawin mong execution na gamit ang tapang mo. So magiging epektibo siya mga idol. Walang bulilyaso. Kasi nga, alam mo kung saan mo siya gagamitin. Alam mo kung paano mo siya gagamitin. Pero kung puro tapang ka lang dito, mga idol, puro bulilyaso mo, pamak mo yung trabaho mo at boss mo. So, yun lang sa akin at sa mga idol natin at kay Sir sa ating tropa nagtanong. Shoutout sa iyo, idol. Salamat sa katanungan.